Barangay LS 97.1 Forever. 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 Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao, Papa Dudut, na sanay nang gumawa ng kasamaan sa kapwa. Dahil alam nilang halos lahat ng bagay ay nadadaan na sa pera ngayon. Dear Papa Dudut, ako po ay isa sa inyong mga solid kabarangay at araw-araw na nakikinig sa inyong programa. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay may pagkamaselan at masasabi kong isang traumatic experience sa buhay ko. Kaya't pahintulutan niyo po ako sana na itago ko ang totoong pangalan ng mga tao dito sa aking kwento. Ako rin po ay itago niyo na lamang din po sa pangalang Lilibet. Nangyari po ang karanasan kong ito mga 2 years ago. Noong ako po ay nag-intern sa isang opisina. Huling taong ko na po yon sa kolehiyo. At bahagi po ng aming requirement ay ang mag-OJT sa isang kumpanya na mapipili namin. Ako naman po ay sinuwerte na matanggap sa isang kumpanya na nakabase sa Makati. Scholar po ako at hindi naman po kami ganong kayaman. Kaya't bata pa lamang po ako ay pinangarap ko na ang makapagtapos with honors para matanggap ako sa isang magandang kumpanya sa Makati. Para po kasing ibang mundo ang Makati sa akin, Papa Dudut. Kapag nadadaan po kasi ako doon at nakakakita ako ng mga magagara at matataas na building, pati na mga empleyadong magaganda, ang mga uniforme at mukhang mga hindi pinagpapawisan, ay nakakaengganyo po sa akin ang husto na pagpursigihan ko nang maging bahagi din ako ng mundong yon. Kaya naman po laking tuwa ko talaga nang matanggap po ako sa kumpanya na aking inaplayan. Sa pakiwari ko po noon, yun na ang unang hakbang sa pagtupad ng aking mga pangarap. Kaya't plinano ko na rin po na makapag-iwan ng magandang record sa kumpanyang yon. Para kapag nakagraduate na po ako ay malaki po ang tsansa na ma-absorb o matanggap din ako ng kumpanyang yon at maging isang permanenteng empleyado nila. Pero ang hindi ko po akalain na mga sandaling yon, Papa Dudut, ay ang pangarap ko pong yon ay mauuwi po pala sa isang bangungot. Good morning po, Sir Marcelo. Hi, please have a seat. Okay, so congratulations sa first day mo rito. And as an intern, for now, ang main duties mo lang naman dito sa department ay mag-file ng mga resume, mga data entry task, and some small errands like photocopying papers, tumawag sa restaurants kapag may meetings at kailangang magpa-deliver, mga ganun. Okay, copy po, sir. Alam ko medyo parang wala pang silbi masyado yung mga ganyang bagay. Pero syempre, intern ka pa lang eh. Medyo mahirap din naman bigyan ka ng mas mabigat na responsibilities dito sa department. But then again, kahit na ganun pa lang ang ibibigay naming responsibilities sa'yo, ang maganda naman dyan, makakapag-observe ka na rito at ma-feel mo na ang culture na magtrabaho sa isang kumpanya. Okay lang naman po sa akin yun, sir. Based kasi dito sa resume mo, mukhang achiever ka sa school nyo. So baka mabore ka sa mga ipapagawa namin sa'yo dito. Okay lang po talaga yun, sir. Alam ko naman po lahat ng bagay kailangan munang magsimula sa maliit. Tapos kapag pinagbuti mo yon, tuloy-tuloy na rin po ang pag-angat mo sa corporate ladder. Good, good. I like you already. And you know what? Let's see. Baka nga ilang linggo pa lang mabigyan na kita ng mas mabigat na responsibility. I could definitely use a personal secretary right now. Okay po, sir. Pagbubutihan ko po. So, tell me something about yourself. Siyempre, magkaka-work na tayo dito. Parang magiging isang pamilya na rin tayo. So, I want to get to know you a little better. Tungkol po sa akin? Oo, pamilya mo,
Saan ka nakatira? Tatlo po kaming magkakapatid. Ako po yung second, yung kuya ko po nasa abroad po. Oh, okay. So, nangangarap ka rin bang mag-abroad? Sa totoo lang po, ayoko. Ayoko po kasing iwanan mga magulang ko. Kita ko rin po kasi kung gaano kahirap sa kuya ko ang ma-homesick at mag-adjust sa kultura sa ibang bansa. That's good. And totoo yan. Mahirap talaga sa ibang bansa. Anyway, so, anything else? Love life? May boyfriend ka na ba? Wala po, sir. Talaga? Sa ganda mong yan, wala ka pang boyfriend? Pero for sure, nagka-boyfriend ka na dati. Wala pa po. NBSB. Talaga? Neneng-nenay ka pa pala. Pero okay yan. Minsan ang mga boyfriend, distraction lang yan sa mga pangarap, di ba? Opo, sir. Nagsimula po ng maayos ang unang meeting namin ni Sir Marcelo Papadudut. Pero habang tumatagal, ay mas nagiging personal na po ang mga tanong niya. Siguro po sa halos 1 oras na magkausap kami sa opisina niya, ay 15 minutes lang po kaming nag-usap tungkol sa trabaho. At pagkatapos po noon ay nauwi na po sa kwentuhan. At habang tumatagal, ay mas hindi na po ako nagiging komportable sa mga tanong at sa mga hirit niya. Kung tutuusin ay wala naman pong lantaran na mahalay na tanong si Sir Marcelo noon. Pero nagtataka po ako na halos buong buhay ko ay parang in-interrogate na niya. Kung saan ako nakatira, saan ako lumaki, ano ang mga hobbies ko, mga pastime, kung umibig na raw ba ako. Parang nang tumatagal po ay nawawala na po ang pagiging professional niya sa pakikipag-usap. At parang gusto niyang iparamdam sa akin na magka-level lang kami. Bagay na hindi ko po alam kung tama po ba. Lalo pat may moments na pakiramdam ko po ay medyo may mga malalanding tanong na si Sir. Pero kahit na ganoon po ang nangyari ay sinubukan ko na lamang pong ipagkibit balikat ang mga naramdaman ko noon. At naisip ko pa nga po na baka masyado lang akong feelingera. Sir, tawag niyo po ako? Oo. Pakikuha nga yung stack ng folder sa cabinet. Okay po. Saan ko po ilalagay, sir? Dito sa table. May papagawa ko sa'yo dyan. Okay po. May files ako dyan na ipapa-photocopy, pero hindi lahat. Okay po. Teka nga, puntahan na lang kita dyan para may ipakita ko. Okay po. Yan. Dito ako sa likod mo para mapakita ko sa'yo. Patingin nga muna nito. Ang bango mo naman, Lilibeth. Teka. Hindi itong folder na to. Teka, ito. Ipa-photocopy mo tong 5 pages na to. Okay po, sir. Ito rin. Itong lahat ng laman nito. Anong pabango mo? Po? Hindi nga po ako nagpapabango eh. Baka yung conditioner ko po. Kaya pala ang ganda rin ng buhok mo. Maalaga ka pala talaga sa katawan. Ito rin. Ipa-photocopy mo yung first 5 pages nito. Okay po. Teka, natatandaan mo ba kung alin sa mga to ang ipapa-photocopy mo? Opo. Sige nga, ano? Ano po? Yung first 5 pages po nito, tapos yung first 5 pages din po dito sa folder na to. Mali. Lahat ng laman nito ipapa-photocopy mo, di ba? Opo. Sorry po, sir. Okay lang yan. Ang bilis mo naman madistract. Okay, sige. Yang mga yan na muna ang ipa-photocopy mo para hindi ka mahirapan. Tapos pagkatapos mo, balikan mo na lang dito yung iba, okay? Okay po.
Matapos po ng mga isang linggo ng pag-i-intern ko sa opisina, ay nakaramdam na po ako ng pagkailang kay Sir Marcelo Papadudut. May pagka-touchy po kasi siya at parang walang araw pong lumipas nang hindi niya ako hinahawakan sa braso, sa balikat o sa kamay. Gayunpaman ay binigyan ko pa rin po siya ng benefit of the doubt. Nag-obserba po ako sa ibang mga kaopisina ko kung ganon din po ba siya sa kanila. And to be fair din po ay medyo mahilig talaga siyang humawak ng tao. Mapa babae man o lalaki. Ang naisip ko na baka talagang parte lamang yon ng kanyang personality. At para rin siguro maging komportable sa kanya at hindi ma-intimidate ang ibang mga empleyado. Makarisma din po kasi si Sir Marcelo sa mga tao. Siguro nga po ay kaya siya na-promote ay dahil magaling din siyang makisama. Bukod pa po dyan ay kahit na malapit na po siyang mag-50 ay may itsura din po kasi si Sir Marcelo para sa kanyang edad. Kaya nang tumagal ay napansin ko nga rin na parang crush pa po siya ng mga ibang babaeng empleyado sa opisina. Lalo na noong mga may edad na rin at matatagal nang nagtatrabaho doon. Hindi po siya kasing gwapo ng mga artista. Pero may dating po kasi siyang parang bad boy at bagets kung siya ay pumorma. Matapos po ang 2.5 linggo ay na-promote na po ako ni Sir Marcelo sa trabaho. Ginawa niya po akong personal assistant at dahil personal assistant niya po ako ay madalas na rin po niya akong pinagtatrabaho sa loob ng opisina niya. Pero dahil din po sa nangyaring pag-promote sa akin ay nakaramdam na po ako ng ibang pakikitungo sa ibang mga empleyado sa akin. Pakiwari ko po kapag tinitingnan nila ako ay may iba na silang tingin. At hindi ko po alam ay doon na nagsimula ang tsismisan sa opisina tungkol sa amin ni Sir. Dahil puro salamin po ang kwarto ni Sir ay kitang-kita po sa labas ang lahat ng nangyayari sa loob. Kaya rin po siguro ay mas naging kapansin-pansin na halos doon na po ako nag-oopisina sa mismong kwarto ni Sir Marcelo. Gayunpaman ay medyo nakaramdam din po ako ng kaunting pasasalamat na puro salamin ang kwarto ni Sir, kaya kita rin po ang mga nangyayari sa loob ng opisina niya. Nang mga panahon po kasing yon ay nagsisimula na talaga akong mailang kay Sir Marcelo Papadudut. Ramdam ko pong may kakaiba siyang kinikilos tungo sa akin. Pero dahil wala naman siyang lantarang sinasabi, ay sinusuway ko rin po ang aking sarili na maging asyomera. At minsan pa nga ay kine-question ko ang sarili ko na baka ako ang may mali siya. Sige, dito ka na umupo. Thank you po, sir. I'll have a 500-gram medium rare Wagyu cubes and red wine. Okay po, sir. And ma'am? May salad na lang siguro. Try mo yung Caesar salad nila. Masarap. Sige po, sir. Yun na lang po. Okay, thank you. Sir, ang liit pala ng table dito. Ang hirap magtrabaho. Oh, bakit nagbubukas ka na ng laptop? Kalimutan mo na muna yan. Akala ko po maghahabol po tayo ng deadline nung… Kalimutan mo na muna yung trabaho. Mag-enjoy muna tayo. Okay po. Grabe din pala yung laptop mo, no? Parang ang bigat niya na. Dinosaur na. Wala pa po kasing budget si mama para mapalitan tong laptop namin. Ganito, ibibili kita ng bagong laptop. Po? Well, kailangan mo rin naman yun sa trabaho. Pero gumagana pa po tong laptop namin. Pagpahingayin mo na yan. Maawa ka naman dyan. Gawin mo na lang yung backup. O kaya para sa mga kapatid mo. Ayoko rin namang laspagin yung laptop mo para sa mga trabaho natin sa opisina. Sige po, sir. Kayo po bahala.
Bukas may gagawin ka ba? Wala naman po. Ganito, susunduin kita sa inyo. Tapos pumunta tayo sa mall para makapamili ka ng laptop. Sir, baka naman po may extra dun sa opisina. Yun na lang po ang gagamitin ko habang nag-i-intern ako. Wag na. Regalo ko na yun sa'yo. Po? Bakit po? Kasi mabuti at masipag kang intern. At baril lang naman yun sa akin. Sus. Sigurado po kayo, sir? Oo naman. Alam mo kasi Lilibeth, galante talaga ako sa mga taong gusto ko. Pera lang naman yan eh. Gamit lang yan. Hindi malaking bagay ang mga yan sa akin. And nasa point na rin naman ako ng buhay ko na hindi ko na pinoproblema ang pera. Gusto ko na lang i-enjoy ang buhay at pasayahin din yung mga tao na malapit sa akin. Okay. Sige po, sir. Maraming salamat. Yan. Yan lang naman ang gusto kong marinig. Nang sinabihan po ako ni Sir Marcelo na ibibili niya ako ng laptop dahil nagustuhan niya daw ang performance ko bilang intern. Matapos lamang ng halos 1 buwan na pag-i-intern. At habang kumakain pa kami sa isang mamahalin na resto na kaming dalawa lang ay naging iba na po talaga ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Pero sa puntong yun po talaga ay pinapaniwala ko pa rin ang sarili ko na baka talagang galante lang si Sir Marcelo. Lalo pa't pagkatapos naman namin kumain ay totoo nga naman na nagtrabaho pa rin kami ng kaunti sa resto. Kinabukasan ay natuloy nga po kami sa lakad namin ni Sir Marcelo. Sinundo niya po ako sa bahay namin gamit ang kanyang magarang kotse. At tumuloy na nga po kami sa isang tindahan ng electronics para ibili ako ng laptop. Umabot po sa 50,000 ang binili sa aking laptop ni Sir Marcelo, Papa Dudut. Sa katunayan ay napagkamalan pa nga po kaming magtatay sa shop. Bagay na parang hindi kinatuwa ni Sir Marcelo. Gusto ko na nga pong tanggihan ang laptop dahil naging iba na po talaga ang pakiramdam ko noon. Pero hindi na po ako pinatanggi ni Sir Marcelo at sinabihan akong wala lang daw sa kanya ang halagang yon. Oh, bakit tahimik ka ata? Sir, masyado po kasi talagang mahal at magara yung laptop na binili niyo sa akin. Ano ka ba? Sinabi ko na nga wag mo nang isipin yun eh. Bigay ko na yun sa'yo. Sir. Ano yun? Sir, ano po eh. Sir, ganyan po pa talaga kayo kagalante? I mean, 1 buwan pa lang po ako nag-i-intern sa opisina. Baka po kasi may masabi yung iba. Bakit mo naman iisipin ang sasabihin ng iba? Eh di wag mong sabihin na binigay ko yun sa'yo. Sir, kahit naman po hindi ko sabihin, feeling ko mag-iisip at mag-iisip pa rin po sila. Mag-iisip na ano? Na ano po? Na paborito kita? Na may gusto ako sa'yo? Ay, hindi naman po. Eh kung sabihin kong oo? Po? Sige, dediretsahin na kita. Maganda ka. I like you. Pero wag mong isipin na nililigawan kita o gusto kong makipagrelasyon sa'yo. Talagang gusto ko lang na magbigay ng mga magagarang bagay sa mga magagandang babae. Yan ang trip ko sa buhay. It makes me happy. Parang sugar daddy po? Oh, bakit naman yan agad ang naisip mo? Sorry po. Hindi naman po yun ang ibig kong sabihin. Talagang galante lang ako sa mga magagandang girls. Unless gusto mong maging sugar daddy mo talaga ako. Po? Naku sir, hindi po. Matagal na rin naman akong hiwalay sa asawa. Sabihin mo lang, game ako. Naku sir, hindi po. Huwag ka nang mahiya, Lilibeth. Sir, hindi po talaga, hindi. Hindi ko po ma-imagine ang sarili ko na ganyan. Hindi po ako ganong klaseng babae. Sorry po. It's okay. Huwag ka nang masyadong ma-stress doon. Sir, isusoli ko na lang po yung laptop. Ano ka ba? Huwag mong gagawin yan. Bigay ko na nga yan sa'yo eh. Dami mong arte. Masyado mong pinapakomplikado ang mga bagay.
Sobrang nashock po ako sa mga sinabi sa akin yon ni Sir Marcelo, Papa Dudut. May kutob na po ako na may gusto siya sa akin at may mali siya ang pagbibigay niya sa akin ng laptop. Pero pinanlalabanan ko pa ang aking kutob at pilit na kinukumbinsi ang aking sarili na inosente at mabuting tao lang talaga si Sir. At ako ang may problema at malisyosa. Napakawalang muwang ko lang po talaga noon, Papa Dudut, pero ang nakakabigla po talaga sa nangyari ay kung paanong napaikot ni Sir Marcelo ang sitwasyon para palabasin na ako ang may gusto na maging sugar daddy siya. At dahil hindi po talaga ako mapakali at hindi na nga po ako nakatulog dahil sa nangyari, ay kinalunisan ng sumunod na linggo ay binalik ko na po talaga ang laptop ni Sir. Hindi ko na nga po ito binuksan dahil ayoko nang may masabi pa siya. At para rin madaling maisoli sa nabilhang shop. Hindi po agad tinanggap ni Sir Marcelo ang pagsusoli ko ng laptop. Pero nagpumilit po talaga ako, Papa Dudut. Para rin wala nang masabi laban sa akin. Ngunit minamasama po ni Sir Marcelo ang pagsusoli ko ng laptop. At mula nga po noon ay ginawa na niyang bangungot ang internship ko sa opisina nila. Mula po nang binalik ko ang laptop na ibinigay sa akin ni Sir Marcelo ay naging mas cold at stricto na rin po siya sa akin. At dahil malimit na doon pa rin ako sa loob ng opisina niya, nagtatrabaho ay naging sobrang awkward po at napakahirap ng kumilos. Pakiramdam ko po ay bantay sarado ako sa bawat segundo at talagang tinatambakan niya po ako ng trabaho. At dahil nga po sinoli ko ang laptop na bigay niya ay wala rin naman po akong ibang magamit na computer sa opisina. Ay ginamit ko na lamang pong muli ang mabagal at lumang laptop namin sa bahay. Isang araw ay may pinaparush po na trabaho sa akin si Sir Marcelo. At kinailangan ko pong mag-download ng isang app online dahil hindi ko po mabuksan ang file na ibinigay niya. Pero nang na-download ko na po ang app na yon, ay bigla na lang pong nasira ang computer ko. Virus po pala. Nabura po ang lahat ng files pati na ang pinaparush sa akin ni Sir Marcelo. At nang mangyari po yun ay talagang natulala na lamang po ako, Papa Dudut. Dahil sigurado ako na hindi po ako mapapatawad ni Sir sa nangyaring kapalpakan. Sir? Yes, ano yun? Hihingi ka na naman ng extension para sa deadline mo. Hindi po. Good, dahil kailangan ko na yung full report. Sir, yun nga po eh. May problema po. Ano? Sir, yung laptop ko po kasi nasira. Nabura po lahat ng files. Ano? Sir, pasensya na po, sir. May backup po ba kayo ng mga files na yun? Mag-OT na lang po ako, hindi po ako uuwi hanggat hindi ko po natatapos yung report. Wala akong backup files ng mga yon. Sir, sorry po, sir. Ay, you really are turning out to be such a disappointment, Lilibeth. Ang ganda-ganda ng performance mo nung nag-start ka dito sa opisina. Ngayon, kabaligtaran na nangyari. Unti-unti kang nagiging tamad at ang dami mong dahilan. Ilalagay mo pa ang department ko sa alanganin. Sir, sorry po. I'm sorry. Kailangan kong i-report to sa school mo. Sir, please, sir. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang chance. Isa pang chance? Paano ka makakabawi sa ginawa mong to? At 1 linggo na lang ang natitira sa internship mo dito. Hindi ka na makakabawi. Ibabagsak kita. Sir, please. Parang awa niyo na. Huwag niyo akong ibagsak. Mawawala po yung scholarship ko, sir. Napaka-arte mo kasing babae ka eh. Binigyan na kita ng laptop, isinoli mo pa sa akin. Masyado ka kasing nagmamalaki sa akin. O ayan ang nangyari. Wala naman sana tayo sa sitwasyong to kung yung laptop na isinoli mo sana ang ginagamit mo. Ano ngayon to? Magmumukha akong tanga dahil hindi ko maipapasa yung report on time? At since wala akong backup nun, kakailanganin kong humingi ulit ng copy. Di ba?
Ang laki mong perwisyo! Sir, I'm so sorry. Pasensya na po talaga. Sir, kahit ano po gagawin ko. Mag-OT po ako dito. Kung anong kailangan ipagawa dito sa opisina gagawin ko. Huwag niyo lang po akong ibagsak, sir. Ay, sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sumama ka sa akin sa Sabado. May business trip ako. Po? Yung sa Tagaytay po? Oo, bakit? At ano na namang mukha yan? Kung ano-ano na naman ang tumatakbo sa isip mong kaartehan. Hindi po, sir. Alam mo, yung kaartehan mo nagdala sa'yo sa problemang to. Tingnan mo ngayon, umaarte ka na naman. Ayusin mo nga yung mukha mo. Hindi po, sir. Sige po, sir. Sasama po ako sa inyo. Mabuti naman. At magdala ka ng damit dahil 2 gabi tayo ron. Pag-uwi ko po sa bahay ay grabe po ang kabang naramdaman ko, Papa Dudut. Alam ko pong may mali sa pag-aaya ni Sir Marcelo sa akin sa kanyang out of town at overnight na business trip. Lalo pat umamin na siya sa akin na may gusto siya sa akin. At kahit nasabihin niya pang ako lang ang may mali siya sa utak at wala naman talaga siyang pakay kundi ang magkaroon ng assistant sa kanyang business trip, ay hindi ko po maalis sa isipan ko na pwede po akong mapahamak sa pagsama kong yon sa kanya. Gayon pa man ay takot na takot din po ako na bumagsak sa aking internship. Lahat po ng pagsisikap at pagiging masigasig ko sa pag-aaral ay mapupunta lamang sa wala. Higit sa lahat ay mawawala pa ang scholarship ko. Bukod pa sa magiging napakasama ng pagbagsak ko sa internship ko, sa aking school records at future na rin sa mga a-applyang trabaho. Kaya't pikit mata po akong sumama kay Sir Marcelo, Papa Dudut. Nilakasan ko na lamang po ang loob ko at nagdasal na hindi po ako mapahamak sa out of town na yon. Hello, sir? Lilibeth, pumunta ka dito sa kwarto ko. Po? Bakit po, sir? Mag-briefing lang muna tayo sandali. Sige po. Okay po. Diyos ko, protektahan niyo po ako. Good evening po, sir. Sige, maupo ka muna dyan. Oh, uminom ka muna. Sir, hindi po kasi ako umiinom. Relax. Mababa lang alcohol content niyan. At matamis yan. Gusto yan ng mga babae. Okay po. O, diba? Masarap? Opo. Sir, tungkol po ba saan yung briefing natin? Ano po bang itinerary ninyo bukas? Wala na. Tapos na lahat ng meeting ko ngayon. Ganun po ba? So, uuwi na po tayo bukas? Hindi pa. Po? Bakit po? Nag-book talaga ako ng ekstrang araw at gabi para makapag-relax. Besides, last week mo na next week sa internship, hindi ba? So, treat ko na rin to sa'yo. Okay po. Sige lang, uminom ka pa. I-celebrate natin ang pagtatapos mo ng internship at pagkapasa mo. Talaga po, sir? Pasado na po ako? Oo. Salamat po. Salamat po ng marami. O sige, uminom ka lang dyan. Sabahin mo ng mga cold cut and cheese dyan. Masarap yan ang magkasabay. Magsi-CR muna ako. Okay po, sir. Lilibeth! Lilibeth! Ano po yan, sir? Pakikuha nga yung tuwalya dyan sa may cabinet.
Paabot sa akin, nakalimutan kong ipasok. Sige po. Sir, ito na po yung tuwalya ninyo. Salamat. Diyos ko! O bakit? Ngayon ka lang ba nakakita ng hubad na lalaki? Iabot mo sa akin ang tuwalya. Ito po. Sir! Huwag po, sir! Ang dami mo talagang arte. Kaya gusto kita eh. Huwag po, bitiwan niyo ako! Dami mo arte! Halika nga rito. Sama-sama ka sa akin dito tapos ngayon mag-iinarte ka? Tumigil ka ng kakaarte! Alam ko namang gusto mo rin eh. Ayoko sabi eh! Aray! Bumalik ka nga rito! Lilibet! Kumaripas po ako ng takbo, Papa Dudut. Dumiretso po ako sa kwarto ko sa hotel at takot na takot ako at hindi ko malaman kung ano ang gagawin. Gusto ko na po sanang umalis agad-agad ng gabing yon, pero na-paralyze po ako sa takot dahil kung ano-ano na po ang tumakbo sa utak ko. Paano kung abangan ako ni Sir sa labas? Paano kung umalis ako pero mapahamak naman ako sa biyahe pa uwi? Nasa Tagaytay po kami at hindi ko po alam kung paano ako makakabalik ng Maynila sa oras na yon. Gusto ko rin pong tawagan ang nanay ko pero ayaw ko rin naman po siyang mag-alala. At alam ko rin naman po na wala rin siyang magagawa dahil malayo siya at wala din naman kaming sasakyan. Kaya tinawagan ko na lamang po ang best friend ko at kinuwento sa kanya ang nangyari. Sa kanya na lamang po ako maguluhol at nagsabi ng lahat ng aking mga dinadala. Hindi na rin po ako nakatulog ng gabing yon, Papa Dudut, at talagang naghintay na lamang po ako sa pagsikat ng araw. Hindi na rin po ako dumaan sa lobby kahit pa nag-iwan ako ng ID dahil natakot din po ako na baka sabihan pa si Sir Marcelo dahil siya ang nagpabook ng kwarto ko. Pagkalabas ng hotel ay sinuwerte naman pong nakahanap kagad ako ng tricycle at nagpahatid na agad ako sa bus station. Nagtaka po ang pamilya ko nang bigla na lamang po akong umuwi sa bahay ng araw na yon. Pero hindi ko na rin po muna ikinuwento sa kanila ang mga nangyari. Dahil ako rin po mismo ay na-trauma sa lahat ng mga na-experience ko. Pero laking gulat ko po nang nakatanggap po ako ng tawag mula sa hotel at sinisingil ako sa bayad ng kwarto. Hindi po pala binayaran ni Sir Marcelo ang kwartong inukup ako. At ang malala pa niyan ay may kamahalan pa ang bayad. Bukod pa dyan ay nalaman ko sa kanila na nag-imbento pala ng kwento si Sir Marcelo at sinabi na pinagtangkaan ko raw ang buhay niya. Dahil dito ay napilitan po akong magkwento sa hotel staff sa nangyaring attempted rape sa akin. Pero dahil masyado na rin pong masalimuot ang nangyari ay iiwan na lang daw nila sa amin ang sampahan ng kaso. At magko-cooperate na lang daw sila sa investigasyon kung sakaling magkaroon man ng demandahan. Napilitan na rin po akong bayaran ang mamahaling kwarto. At dahil po sa nangyari ay napilitan na rin po akong ikwento ang lahat ng nangyari sa aking pamilya. Inudyukan po nila ako magsampa ng kaso kay Sir Marcelo pero alam kong kung sakaling gawin ko yon ay magiging salita niya laban sa akin yon. Dahil lahat naman po nang nangyari ay wala naman pong ibang witness at kami lang ang nakakaalam. Gayon pa man ay nilakasan ko na rin po ang loob ko at nagpasama na rin po ako sa kaibigan ko na mag-report sa pulis sa tungkol sa mga nangyari. Oh, ano may paglilingkod ko sa iyo, miss? Sir, gusto ko pong magsampa ng kaso. Anong kaso? Attempted rape po. Attempted rape? Kanino? Sa boss ko po. Paano at saan nangyari? Sa isang hotel po sa Tagaytay. Sa hotel? Bakit kayo nasa hotel?
May business trip po kasi siya tapos sinama niya ako. O tapos? Tapos po pinapunta niya ako rin sa kwarto niya nung gabi. Tapos nagsabi po siya na maliligo lang daw siya. Pagkatapos po nun, tinawag niya ako at pinaabot yung tuwalya dahil nakalimutan daw niya. Tapos lumapit naman po ako at inabot ko. Tapos pagbukas ko po ng pinto, hubad na po siya at doon niya po ako pinagtangkaang gahasain. Ano ba ang trabaho mo sa kumpanya? Intern pa lang po ako. Intern ka pa lang pero sinama ka na sa personal niyang lakad sa Tagaytay? Hindi po. May mga meeting po siya doon. Parang may team building kayo ron, ganon. Hindi po. Kaming dalawa lang po. So isinama ka niya sa Tagaytay na kayong dalawa lang. Hindi ka ba nagtaka kung bakit kayong dalawa lang ang pupunta doon? Nagtaka po ako. Pero nagtiwala po kasi ako sa kanya na… Na wala siyang masamang balak sa'yo? Opo. Naku, Iha. Napakawalang muwang mo pala, no? Pero matanong nga kita. Hindi naman sa may gusto kong iparating ha, pero… Wala ba kayong relasyon ng boss mo? Wala po! Alam mo, Iha, ganito kasi yan. Ang dami naming inasikaso dito. Ngayon, yung attempted rape, mabigat na paratang kasi yan at mahirap din patunayan unless may nakakita. Dahil kung hindi, aabutin kayo ng siyam-siyam at mapapagastos pa sa mga abogado. Ang akin lang, nasa iyo yan kung itutuloy mo ang kaso. Walang problema. Pero gusto lang sana kitang balaan sa mga sakit ng ulo na pwede mangyari. Marami din kasi dito na magsasampa ng attempted rape. O minsan nga rape talaga. Eh yun pala, may relasyon sila nung dinidemanda niya tapos nag-away lang. Wala po kaming relasyon ng boss ko. At yung sinasabi niyo pong ibang kaso na magkarelasyon naman pala. Bakit? Porket po bang magkarelasyon hindi na pwedeng ma-rape ang babae? Kapag nagpumilit na makipagtalik ang lalaki at ayaw ng babae, rape po yun. At lalo po sa kaso namin dahil wala po kaming relasyon ng boss ko. Oh, kalma lang miss. Ako naman nagpapaliwanag lang. Sinasabi ko lang na magiging mahaba at magastos ang proseso na yan. Eh kundangan kasi, bakit sumama-sama ka pa ron? Tapos alam mo naman kayong dalawa lang. Kaya tuloy inabot mo. So ako po palang may kasalanan? Eh, hindi naman sa ganon. Tatay din ako miss. At palagi kong sinasabi sa mga anak kong babae na mag-iingat sa mga lalaki. Dahil maraming gago riyan. Ang sa akin lang naman wag na nilang ilagay ang mga sarili nila sa alanganing sitwasyon. Alam niyo sir, kung napapalaki po ng matino na mga magulang at napaparusahan din po ang mga manyak at mga bastos ng tama para magtanda at matigil ang mga masasamang gawain nila, eh di sana mababawasan na yung sinasabi ninyong alanganing sitwasyon. At hindi na rin sana kayo mag-aalala para sa mga anak ninyong babae. Parang bigla pong lumakas ang loob ko habang kausap ko ang pulis, Papa Dudut. Parang lahat ng naipon kong galit kay Sir Marcelo sa lahat ng nangyari sa akin ay naibuhos ko sa pulis na kumausap sa akin. Hindi ko po talaga matanggap na ako pa ang parang lumalabas na nasisisi sa nangyari sa akin. Pakiramdam ko po ay kulang na lang ay tanungin niya ako kung ano ang suot ko noon at kung inakit ko ba ang boss ko. At sa puntong yon ay naisip ko rin po na malamang ay hindi lang din po ang pulis na yon ang unang tao na makakausap ko na magiging mapanghusga sa akin. At sigurado ako na sa pagsasampa ko ng kaso ay maraming tao akong makakasalamuha na magiging ganon ang baluktot na pananaw. Itinuloy ko po ang pagsasampa ng kaso, Papa Dudut, at dahil sa nangyari ay nakaabot na rin po sa eskwelahan ko ang nangyari sa akin. Sa awa naman ng Diyos, kahit papaano ay tumulong din ang aking eskwelahan at nagrekomenda po ng abogado na pro bono. Pero sa kalagitnaan ng investigasyon ay muli po akong kinontak ni Sir Marcelo. Hello? Lilibeth, Sir Marcelo? iatras mo na yung kaso mo dahil alam mong matatalo ka lang. Hindi. Hindi ko iaatras ang kaso. Magkano bang gusto mo? Magkano? Huwag niyo na ako akong bastusin. Tama na yung minsan na akong pumayag na magpabastos sa inyo. Ibang-iba ka na dun sa tatay-tahimik na Lilibeth nung bagong pasok ka sa opisina. At dapat po,
Noon pa ako nanlaban sa inyo. Nanlaban? Saan? Anong pinagsasabi mo? Ayan na naman kayo eh. Hanggang ngayon, binibilog niyo pa rin ang utak ko. Dapat nakinig ako sa kutob ko noon eh. Maang-maangan pa kayo na wala kayong gusto? Yun pala, sa mga panahong yun, baka hinahalay niyo na ako sa imahinasyon ninyo. Hoy! Huwag kang makapal yung mukha mo. At wala akong alam dyan sa sinasabi mo. Mag-isip ka nga. Sa yaman kong to, kaya kong bumili ng kahit na sinong babae na di hamak na lamang at mas maganda pa sa'yo. Sino ka ba sa akala mo? Tandaan nyo, wala man tayong taong witness sa mga nangyari. Merong mga CCTV sa mga lugar na pinuntahan natin. Saan? Sa mga restaurant? Sa hotel kung saan tayo nag-meeting? Hoy, babaeng sinungaling! Ako ang pinasok mo sa kwarto ko sa hotel nung gabing yon. At binato mo ko ng baso sa ulo at ninakaw mo ang wallet ko. Napakasinungaling nyo? Siguro nire-record nyo to, no? Gusto nyo may masabi ako na pwedeng ikalito ko at pwede ninyong magamit laban sa akin sa korte. Buwang kang babae ka. Ang bobo mo. Dapat nga magpasalamat ka at binibigyan pa kita ngayon ng pagkakataon na iatras ang kaso. Dahil alam ko naman na pera ko lang ang habol mo. Hindi! Hindi ko iaatras ang kaso! Mabubulo kayo sa kulungan! Hoy, babaeng magnanakaw! Ikaw ang mabubulok sa kulungan! Matapos po akong tawagan ni Sir Marcelo ay nanumbalik pong muli ang takot ko, Papa Dudut. Parang bigla pong naglaho ang lahat ng naipong kong lakas ng loob mula nang nagsampa ako ng kaso sa kanya. Huling beses ko po kasi siyang nakausap ng personal ay noong gabi na pinagtangkaan niya akong halayin. At nang marinig ko pong muli ang boses niya ay parang biglang sumaping muli sa akin ang lahat ng takot at pangamba na naramdaman ko ng gabing yon. At lalo pa pong nadagdagan ng aking takot sa mga lumabas sa bibig niya sa pag-uusap namin yon. Ni hindi man lang po siya nasamid habang sinasabi niya ang mga salitang pawang kasinungalingan lang. Talagang bihasang-bihasa na po siya sa pagsisinungalin, Papa Dudut. At mabilis kong naramdaman kung gaano po kalakas ang kayamanan ng aking binabangga. At hindi nga po malabo na bumaligtad pa ang kaso at ako pa ang makulong sa ibinibintang niya sa akin na robbery. At dumating nga po sa punto na ako na rin po mismo ang sumuko, Papa Dudut. Hindi na po kinaya ng puso ko ang mga akusasyon at pagbabaligtad na mga pangyayari na pinapalabas ni Sir Marcelo at ng kanyang abogado. Ako na nga po ang pinagtangkaang halayin habang tumatagal ay parang ako pa ang napapahiya sa mga ibinibintang nila. At labag na labag man po sa loob ko. Lalo pat matapos ng lahat ng aking pinagdaanan at ng aking pamilya ay nakipag-ayos na lamang po ako sa kanya. Hindi man po maganda ang kinalabasan ng kwento ko ay nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo sa pagkakataong ibinigay ninyo para mailabas ko ang lahat ng aking kinikimkim sa loob ng 2 taon. Sana kahit na dito man lang sa inyong programa ay maisiwalat ko ang totoong nangyari. Nakatago man ang aming mga totoong pangalan ay parang malaking tinig na rin po ang nabunot sa aking dibdib, Papa Dudut. Matapos kong mailahad dito ang lahat ng totoong nangyari. At sana po ay magsilbi na rin pong paalala sa mga tao kung gaano ka-unfair ang mundo. Malas talaga kapag ikaw ay pinanganak na mahirap at walang koneksyon sa lipunan. Samantalang ang mga mayayaman ay tila malayang nagagawa ang lahat ng nais at kapritsyo nila. Ang inyong forever kabarangay, Lilibeth. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever.